Pirated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Balisang-balisa ngayon itong si Doc Carlos dahil nga sa ginawa niya dito kay Irene na hindi nga sinasadya na ito ay kanyang napatay. At dito naman ay pinuntahan niya na nga itong si Lynette at agad-agad niya itong niyakap. At dito naman ay kinumusta nga siya ni Lynette kung ano nga ang talagang nangyayari sa kanya. Ngunit nagsinungaling nga itong si Doc Carlos at sinabi nga niya na pinasok uli sila ng magnanakaw. At dito naman ay sinabi nga dito ni Doc Carlos na siya ay okay naman na daw. At dito nga ay nagtanong naman itong si Miss Giselle Tanyag na sinabi nga niya na nakita kita kanina sa jail na nakikipagtalo ka. Ang akala ko nga ay kasama ka sa mga na-hostage at hindi ko alam na ikaw pala ay umuwi nga ng inyong bahay. At dito naman ay sumagot nga din itong si Chang Susan at sinabi nga niya na tinawagan daw niya ang cellphone nito nga si Dr. Carlos Benitez at sinabi nga niya na nasa operation ito at ang nakasagot nga ay ang kanyang secretary at tinawagan pa nga daw siya nito nga si Doc Lindon at sinabing wala naman ito sa operation. Kaya laking gulat naman nitong si Miss Giselle Tanyag, kaya ito naman ay nagsalitang muli at sinabi nga niya dito na wag mong sabihin na dinadala mo pala sa inyong bahay ang iyong secretary. At dito naman ay medyo nag-alsa boses na nga itong si Dr. Carlos Benitez dahil nga mabubuking na siya pag siya ay nagkamali ng kanyang sagot. At sinabi nga niya dito na secretary niya nga ang siyang nakasagot at naiwan nga ang cellphone niya sa streets. At sinabi nga niya dito na siya muna ay pupunta ng kanilang bahay at asikasuhin nga ang pagpapail nga ng kaso dun sa kanila ng loob sa kanilang bahay at magpapail siya ng case sa mga pulis. At sinabi naman dito ni Miss Lynette Santos na sasama siya, ngunit tinanggihan nga dito itong si Dr. Carlos na isumama nga si Miss Lynette Santos sa kanilang tahanan dahil meron nga siyang itinatago. At sinabi nga niya dito na mas magandang magpahinga na lang sila ni Doc Annalyn dahil marami nga hindi magandang nangyari. At agad-agad namang umuwi na nga itong si Doc Carlos at pinuntahan niya nga sa loob ng CR itong si Irene. At dito nga ay umiiyak itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi nga dito na hindi niya sinasadya at hindi siya mamamatay tao. Kaya tarantang-taranta itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi nga niya na Irene, hindi ka maaaring mamatay. Hindi ko sinasadya ang nangyari. At dito nga ay talagang wala nang buhay itong si Irene kung kaya't dali-dali niya nga itong inilagay sa isang malaking bag at doon niya nga inanos itong si Irene at binuhat niya ito. At laking gulat nga naman itong si Doc Carlos nang nandun na ito sa likod ng kanyang sasakyan ay bigla ngang dumating itong si Harry. Nagulat nga itong si Doc Carlos kung bakit biglang doon si Harry. At sinabi nga ni Harry na tutulungan siya ng kanyang anak, ngunit tumanggi nga ito at medyo nagalit pa nga siya dahil nga pag ginawa ni Harry na pumunta nga sa likod ng kanyang sasakyan ay makikita nga niya na meron doong isang bangkay at ito nga ay ang bangkay nga ni Irene. And guys, ito po ang ating pakaabangan mamayang hapon dito nga sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ang bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!